Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, salamin ng imahe ng Diyos ang kakayahang magpahayag ng sarili. Hadlang naman ang pagkapipi para maging ganap ang imahe ng Diyos sa ating buhay. Nang likhain tayo ng Diyos, tayo ay naging pahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Palaging tumutungo sa ugnayan sa Diyos at kapwa ang kakayahang magpahayag ng tunay na sarili. Kaya pagpapalaya ang pagkakalag sa dila ng pipi. Dahil sa ginawa ni Hesukristo, nabuksan na ang pinto para maisakatuparan ng dating pipi ang sariling paghahayag na siya na nga ay pahayag din ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang ito literal sa pagsasalita, kumakatawan din ito sa iba't ibang posibilidad na maihayag niya ang sarili sa lahat ng aspekto ng kanyang pagkatao. Sa ganitong paraan, hindi na siya nag-iisa. Nagkaroon na ng posibilidad na makilahok siya sa buhay ng kanyang pamayanan, makisalo at makiisa sa patuloy na pagbubuo ng bayan ng Diyos. Nakikita ba sa buhay natin na ang Diyos ay Diyos natin at tayo ang kanyang bayan? Tingnan ang Jeremias 7 verse 23a.